Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Dennis. Dear Kathy G. Una sa lahat, hayaan mo muna akong batiin kayo ng congratulations sa magagandang drama na ini-airy nyo araw-araw. Ako nga pala si Victor, I'm 35 years old, isang OFW sa Qatar. Pero ngayong taon ay nakauwi na ako dito sa bansa. Kathy, nagpasya akong umuwi ng Pilipinas dahil ilang buwan nang walang sweldo. At masasabi ko na sobrang hirap ng kalagayan ko simula na magsara dahil sa pagkalugi ng pinapasukan kong kumpanya. Kaya naman kahit piso ay wala akong naiuwing pera. Ang sakit na umuuwi ka sa pamilya mo na hindi nakakasabik ang nararamdaman kung hindi pagkalungkot at pag-alala or pag-aalala kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw pag uwi ko. Bukod pa dyan ay nangangamba rin ako kung paano ko ipapaliwanag sa asawa kong si Gemma ang nangyari. Hindi niya kasi alam na uuwi na ako ng bansa. Alam ko din na umaasa lang si Gemma sa perang maiuuwi ko dahil sa dami ng bayarin na dapat naming bayaran. Paulit-ulit na lang, Kathy, na nagdadasal ako sa loob ng eroplano na sana ay maintindihan ako ng asawa ko at malagpasan din sana namin ang mga malaking pagsubok na ito sa buhay namin. Kathy, nang makauwi na ako ng bansa, ay naramdaman ko ang malaking pagbabago sa trato sa akin ng aking mga kamag-anak, maging ang aking asawa. Woohoo! Mahal, saan ko ba ilalagay itong mga pinamili natin? Ano ka ba naman, Dennis? Pati ba naman yan, kailangan pa bang itanong? Doon mo ilagay sa may gilid, oh. Doon! Puro ka tanong eh. Sorry mahal pasensya ka na. Sige, ilalagay ko doon. Sa susunod kasi, mag-isip ka naman. Nakikita mo namang busy ako sa mga paninda ko tapos mga abala ka pa. Pasensya na mahal Nagugutom ka na ba? Gusto mo ibili na kita ng pananghalian? Ni wala pa nga tayong benta. Mamaya na kapag may bumili na. Saka may tinapay naman dyan, oh. Yun na lang yung kainin natin para makatipid naman tayo. Kung hindi ka na lang sana umuwi at naghanap ng ibang trabaho dun sa Qatar, di sana mas okay pa yung sitwasyon natin ngayon. Malamang hindi tayo ganito. Hindi ko naman ginustong umuwi Wala lang talaga akong choice, mahal. Dahil wala na talagang mapasukan. Kahit pagkain ko nga dun, hirap akong makahanap. Kahit na. Sana naghintay ka na lang at naghanap ka pa. Bakit naman yung asawa ni Kumaring Ami? Nakahanap agad ng trabaho dun. Bakit ikaw di mo nagawa? Mahal naman. Magkaiba naman kami ng sitwasyon noon. Alam mo namang mas may pinag-aralan yung kaysa sa akin, di ba? Professional yun ako, hamak na trabahador lang. Sana naman, maintindihan mo yun, mahal. Ay naku, tigilan mo nga ako sa mga ganyang paliwanag mo. Ewan ko ba kung bakit umuwi ka pa? Ano palang balita sa ina-apply mo kahapon, ha? Ayun nga, wala pa, mahal Tatawagan na lang daw ako. Yung isa naman, hindi ako natanggap. Ano? Bakit daw? Di na daw kasi ako qualified dahil sa edad ko. Mas priority daw nila yung mas batang aplikante. Ano ka ba naman, Dennis? Factory worker na nga lang yung ina-applyan mo. Hindi ka pa natanggap? Diyos ko naman, no? Sana kasi nakinig na lang ako sa sinabi ng nanay ko na wala akong mapapala sa'yo pag ikaw yung mapapangasawa ko. Tama pala sila. Nakakapikon! Mahal, huwag kang mag-alala. Pangako, hahanap din ako ng ibang pwedeng mapasukan. Aba, dapat lang. At isipin mo din na marami tayong dapat bayaran. Kuryente, upa sa bahay, at saka tubig pa. Tandaan mo, Dennis, hindi pa tayo bayad dun sa inuutangan natin para makaalis ka ng bansa.
Kaya naman bilis-bilisan mo yung paghahanap mo ng trabaho, please lang. Kathy G, aaminin ko, madalas akong masaktan sa mga salitang sinasabi sa akin ng asawa kong si Elisa or Elsa. Pilit kong itinatago ang nararamdaman kong sakit. Kahit na sobra na akong nasasaktan sa mga sinasabi niya, ayoko naman kasing dumagdag pa sa isipan niya. At kaya ko naman ding tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salita. Huwag lang siyang mawala. Kathy G, bukod sa mga pagbabago ng trato sa akin ni Elsa, ay napansin ko din na puro pera na lang ang nasa isip niya. At bukod pa nga dito, ay napapansin ko din na madalas siyang maingkit sa ibang mga kaibigan niya. Oh, ito yung sukli mo, Ining. Salamat ha. Thank you po, kuya. Ay naku, nakakabwisit talaga. Oh, bakit mahal? Ano bang nangyari? Eh paano ba naman? Sino ba namang hindi mabubwisit? Eh yung mga customer natin, inaagaw nung gin na yun. Hayaan mo na lang, mahal. Wala naman tayong magagawa dun kung gustong bumili ng mga yun dun eh. Kahit na. Naiinis talaga ako eh. Masyadong pabida. Akala mo kung sino? Ang taba-taba naman. Mahal naman, tama na. Nagkataon lang siguro na mabenta yung mga paninda niya sa araw na to. Kahit na. Matagal lang ganyan yung babae na yan eh. Lahat na lang ng mga customer ko sinusulot. Ayan oh, tingnan mo. Ang daming namimili. Eh halos parehas na naman tayo ng presyo ng tinitinda. Huwag mo na lang pansinin kung madami siyang mabenta ngayon. Hindi naman pare-pareho yung araw, di ba? Ano ba, Dennis? Kanino ko ba talaga kakampi? Kung makapagsalita ka dyan, parang pinagtatanggol mo pa yung gin na yun ah. Sorry na. Siyempre, sa'yo ko kampi. Ang akin lang naman, hayaan mo na lang siya. Baka pag umpisahan pa to ng gulo eh. Mahirap na. Hindi na talaga ako makapagpigil. Bisita-bisita talaga ako sa mukha ng babaeng yan. Oo. Saan ka pupunta? Tek, susugudin ko. Huy! Teka, Elsa! Elsa! Tay na loko na. Hoy! Ikaw babae! Bakit ba lagi mo nalang inaagaw mga customer ko, ha? Teka, ano bang problema mong babae ka ha? Nagtitinda lang ako dito. Ano bang problema? Wala naman kaming ginagawang masama. Nagtitinda lang kami. Ikaw! Ikaw ang problema kung babae ka! Elsa, tama na! Tara na! Dindo, pasensya ka na ha. Ako nang bahala sa asawa ko. Pasensya na talaga. Ay naku Dennis, wag mo akong pinipigilan ha. Baka sa'yo ko ibuntong tong inis ko sa babaeng to. Hayaan mo na nga muna ako! Ay naku naman, Elsa, nagtitinginan na yung mga tao dito. Paano ba to? Umalis ka nga dito. Baka malasim pa kami sa'yo. Doon ka sa pwesto mo, wag dito. Para lang malinaw hindi ko inaagaw ang mga customer ninyo. Paano ko agawin kung dito nila gustong mamili sa akin? Problema ko ba yun ha? Aba, wag mo akong sinisigawan ha. Baka di kita matansya dyan. Kung makaarte ka, tingnan mo nga yung kilay mo parang linta, hindi pa pantay. Pa-mini-mini skirt ka pa, puro ka naman barya sa binte. Kadiri! Elsa, ano ba? Tama na yan! Wow! Ang ganda mo kasi, no? Tingnan mo nga yung noo mo, puro kunot. Paano? Mukha ka ng gurang. Paano lagi kang galit sa buhay mo? Aba, siraulo kang babae ka! Pare, alisin mo na dito yung asawa mo. Masyado nang nanggugulo. Ang dami na naabala. Dalhin mo nga yung asawa mo doon sa pwesto ninyo. Baka hindi ako makapagpigil. Baka ano pang magawa ko sa ingkitera mong asawa. Anong sinabi mo? Hindi ako inggitera. Baliw kang babae ka! Anong tawag mo sa'yo, ha? Mabuti pa, wag mo na lang akong pakialaman dahil pares lang tayo naghahanap buhay. At hindi ko kasalanan kung ayaw nilang bumili sa'yo. Paano nga may bibili sa akin kung ginagayuman mo na sila? Ano ba, Elsa? Tama na yan! Tara na, Elsa. Dindo, ako nang humingi ng pasensya sa mga nasabi ng asawa ko. Pasensya na kayo. Buti pa yung asawa mo, malawak ang unawa. Ikaw, ang kitid ng utak mo. Anong makitid ang sinasabi mo? Teka nga, pwede ba Dennis? Hayaan mo nga muna ako. Teka na nga. Na
bigyan ko ng leksyon tong babaeng mga agaw ng customer. Paano naman kasi bibili yung mga customer sa'yo kung lagi nakabusangot niyang pagmumukha mo? Sumusobra ka na talaga! Elsa, tama na! Ba? Tumigil na kayo! Dennis! Tama na yan! Bitawan mo ako, Dennis! Tama na! Tama yan! Dalhin mo yung asawa mo dyan sa pwesto ninyo para dun siya magnaungaw. Wisit, wala ka magawa. Bitiwan mo nga ako, Dennis! Nasasaktan ako, ano ba? Sinabi ng bitiwan mo na ako! Sabi ko sa'yo, tama na eh! Pinagbibesta na kayo ng mga tao dito! Hindi ka ba nahiya? Paano may bibili sa atin yan kung ganyan ka? Tawan mo ako! Alam mo, kasalanan mo lahat ng to eh. Ano? Ako? Bakit ako? Simula nang umuwi ka dito, puro na lang kamalasan ang nangyayari. Hindi naman ako magkakaganito kung alam kong may pera pa tayo. Oo na. Kasalanan ko na lahat. Pero tama na. Huwag kang mag-alala. Gagawa din ako ng paraan para kumita. Pagsubok lang naman ang lahat ng to. Malalagpasan din natin to. Ewan ko sa'yo. Puro ka salita. Kumilos ka na nga dyan. Madami pa tayong bayarin na dapat bayaran. Kathy G, dahil sa pagiging magagalitin at pagkainggitera ni Elsa at dahil sa higpit na rin ng kompetisyon sa palengke, madalas napapaaway ang asawa ko. Nalulungkot na lang ako at napapaluha dahil sa akin niya lahat isinisisi ang mga kamalasang nangyayari sa amin. Minsan nga naisip ko na iwanan na lang siya. Pero hindi ko kaya, Kathy G. Kasi kahit ganun si Elsa, tanggap ko siya dahil ganun ko kamahal ang aking asawa. Titiisin, iintindihin, at patuloy na mamahalin. Kathy G, kaya kong tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salita, huwag lang kaming maghiwalay ni Elsa. Ni minsan ay hindi ako naglabas ng sama ng loob or ipinakitang umiiyak ako sa harap niya. Dahil ayokong makadagdag sa problema na pinagdaraanan naming mag-asawa. Bakit gulo-gulo yung mga gamit dito? Nasaan na yung pera dito? Dito ko na nilagay yun ah. Bakit nawawala? Paano? Anong nangyari? Di ba ikaw yung nagsara ng tindahan kahapon? Oo, pero maayos lahat ng yang kahapon. Kinandado ko mabuti ang Elsa. Ano ba naman, Dennis? Mukhang nalooban tayo. Hindi mo siguro sinara ng maayos. Dinoble check ko yan Elsa kahapon. Alam kong nilak ko yan. Kung siniguro mo, bakit ganito? Bakit ito nangyari, ha? Ano na yan? Wala na yung pera natin na kinita natin. Diyos ko naman, Dennis. Mahal, pasensya na. Huwag mo naman akong sisino. Hindi ko naman ginusto to eh. Alam mo, puro kamalasan at problema na lang yung dinadala mo eh. Simula nung dumating ka, nagkanda leche-leche na tong buhay natin. Kung kailan kailangan natin ng pera para magbayad ng renta at mga utang, saka pa nawala. Elsa, huwag ka na umiyak. Gagawa ko ng paraan para may pambayad tayo ng renta at utang. Hahanap ako ng mahihiraman. Tama na, pinagtitinginan na tayo ng Wala mga tao. akong pakialam kung pinagtitingin na tayo dito. Gusto mo ba ipagsigawan ko pa sa lahat ng mga tao kung gaano ako kamalas sa'yo, ha? Elsa naman. Mga suki! Nanakawan kami! At alam niyo ba kung sino may kasalanan? Ha? Itong malas kong asawa! O, tingnan niyo ha? O,
Ang galing! Ang galing talaga! Ang galing! Ang galing! Gusto mo ba ipagsigawa ko pa sa lahat ng mga tao dito kung gaano ko kamala sa'yo, ha? Simula nang bumalik ka galing abroad, lahat ng kamalasan dinala mo sa buhay ko! Elsa, tama na! At tama ka! Puro kumalasan ang dala ko pag uwi ko! Hindi ko ginusto lahat ng to, Elsa. Asawa mo ko, di ba? Pero kung itrato mo ko, para kong hayop sa paningin mo! Pwede ba, Dennis? Wala akong panahon sa kadramahan mo. Kasalanan mo lahat ng to eh. Tsaka na nga, Alis ka. Sa kabubunta. maghanap ako ng mga utangan, buisit ka! Bakit nangyari to sa akin? Diyos ko. Napakamalos ko. Wala akong silbi! Pare, Dennis. Tama na yan, pre. Huwag mong saktan yung sarili mo. Hayaan mo na muna yung asawa mo. Ito yung panyo, oh. Dindo, Jean, salamat ha. Pasensya na kayo. Ayos lang ako. Pero sige na, ako na bahala dito. Baka makita kayo ni Elsa. Baka pati kayo madamay pa. Huwag mo na lang damdamin lahat ng mga sinabi ng asawa mo. Galit lang yun. Saka, bilang kasama niyo sa palengke, alam namin na hindi ka naman malas eh. May mga bagay lang na nangyayari na hindi natin inaasahan, Dennis. Pero maaayos din yan. Tiwala lang. Salamat, Jean. Salamat, Dindo. Sobrang sama lang talaga ng loob ko sa asawa ko. Nag-iba na yung trato niya sa akin simula nung umuwi ako galing abroad eh. Dati naman, hindi siya ganyan. Pero ngayon, ibang-iba na. Wala na kasi akong nabibigay na malaking pera. Sa totoo lang, hindi namin alam kung anong sasabihin namin sa'yo. Pero ngayon, intindihin mo na lang muna siya. Palipasin mo muna yung galit niya. Bakit ba naman kasi ganyan yung asawa mo? Ano pa nga bang magagawa ko? Kundi intindi na lang talaga, tsaka mahal ko siya eh. At kaya kong tiisin lahat ng mga masasakit na salita. Huwag lang siyang mawala sa akin. Naiintindihan namin. Sige na, Dennis. Babalik na kami dun sa pwesto namin. Dasal lang, pare. Di niya tayo pamabayaan. Huwag ka mag-alala, Dennis. May hawa ang Diyos. O sige na, maiwan ka muna namin ha. Salamat ha. Oo, tama. Pagsubok lang to. At kakayanin ko to. Kathy G, tama si Jean at Dindo. Pagsubok lang ang lahat ng ito at malalagpasan ko rin. Mabuti na lang at meron taong katulad nila na handa akong damayan sa oras na kailangan ko ng makakausap. At kahit na nga madalas silang awayin ni Elsa, ay hindi sila nagdalawang isip na kausapin ako. Sa kabila ng lahat, ay hindi nababawasan ang pagmamahal ko kay Elsa. At hinding-hindi ko susukuan ang asawa ko, Kathy, kahit anong masasakit na salita ang sabihin niya sa akin. Dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas pang ilang araw, ay wala pa rin pagbabago sa pagtrato sa akin ng asawa ko. Halos ayaw niya kong kausapin ng matino, Kathy G. Elsa, pwede ba tayong mag-usap? Naku naman, Dennis. Nakikita mo namang busy ako sa pagkukwenta. Istorbo ka talaga. Ano ba yun, ha? Sabihin mo na at madami pa akong gagawin.
Bakit parang nagbago ka na? Ha? Ano ka mo? Ano sinasabi mo? Hindi ko na nakikita yung babaeng minahal ko. At mahal na mahal din ako. Nagpapatawa ka ba, ha? Effective eh. Elsa, hindi mo na ba ako mahal? Bakit ganito mo na lang ako itrato? Dahil ba wala akong naibibigay na malaking pera sa'yo tulad nung dati? Gusto mo talaga ng derechahan, ha? Masyado ka ng pabigat. Ang hirap mong kasama sa buhay. Pabigat? Ganyan na lang ang tingin mo sa akin ngayon? Porke hindi na ako nakakapagbigay ng pera. Hindi ko na nabibili yung mga dating nabibili ko sa'yo. Kaya ganyan mo ko itrato? Oo! Tama ka sa lahat ng sinabi mo. O ano? Okay ka na ba? Diyos ko, bakit ganito ang asawa ko? Elsa, kung ganyan na talaga ang tingin mo sa akin, isang pabigat na lang. Siguro, lalayo na muna ako sa'yo. Uuwi na lang muna ako sa amin. Mabuti pa nga. O siya, sige, layas. Nang mabawasan ang problema ko sa buhay. Kathy G, minabuti ko na lang muna na umuwi sa bahay ng nanay ko. Pansamantala muna akong tutuloy hanggang sa makakuha ko ng trabaho. Noong una ay nagulat ang nanay ko sa biglaang pagdating ko sa aming bahay at doon ko na nga ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Lahat-lahat na nangyari sa amin ng aking asawang si Elsa. Nagpapasalamat na lang din ako sa nanay ko dahil kahit ganoon ang nangyari, ay nirespeto niya ang desisyon ko at pinatuloy niya akong muli sa bahay namin. Hanggang ngayon ay hindi na nagparamdam pa sa akin si Elsa. Totoo nga siguro na pabigat na lang talaga ang turing niya sa akin, Kathy G. Ang sakit isipin na ang sarili kong asawa ang mismong bumitaw sa akin. Kathy G, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Sana ay nakapag-iwan ako ng aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. And more power to your program. God bless us all. Lubos na gumagalang. Dennis. Love Me, Kathy G.